Ulo niya o ulo mo? Ha? Erica, sige na. Mag-review ka na sa loob at may exam ka pa bukas. Sige po, Chang. Ako na dyan. Ako na magtutuloy yan. Salamat po, Chang. Salve. Oh. Bakit, Julius? Di ba malapit na yung birthday ni Erica? Ay, oo nga, ano? Magsi-17 na siya. Pati si Emily. Pati si Pierpaolo magbe-birthday na rin. Oh, bakit ka nakangiti dyan? Kasi iniisip ko, ano ba ang magandang regalo? Julius, hindi importante kung mumurahin o mamahalin yung iririgalo mo. Ang mahalaga, tapat ang intensyon mo kay Erica. Balak mo palang pataubin si Mr. Habiliana. Bakit? Anong atraso mo sa'yo? Malaki. Sinira niyang buhay ko, pati yung pamilya ko. Kaya huwag mong sasabihin kahit kanino nakita mo niya. Ayoko makarating to kay Fausto. Hindi kita ilalaglag kay Papa. Pero, dapat patas tayo. Pag nangailangan ako, kailangan nandun ka. Anong tulong ang kailangan mo? Relax ka lang. Hindi pa ngayon. Pag dumating ang panahon na yon, at kailangan ko na ang tulong mo, dapat nandun ka. Dahil kung hindi, lalaglag kita. Ay, saka na. Ay, ma'am, Sir Lawrence, nandyan na po pala kayo. Ang ganda pala ng boses mo. Ako? Wala ko yun. Sir talaga, hilig niyo mag-jokes. Hindi yung joke. Maganda talaga boses mo. Di ba, Bunny? Ay, honey, I forgot my cell phone in the car. Can you get it for me? Please. Sige, kukunin ko. Thank you. Tuwa ka naman. Kala mo totoo yun? Hoy, yung boses mo, pangkubeta lang. Mas mabuti pa, labahan mo na lang ang mga bedsheets ko. Total, yan naman ang bagay sa'yo. Itanim mo yan sa kokote mo, ah. Naintindihan mo ako? Itanim mo yan sa kokote mo, ah. Hello, Jenny? Si Patrick to. May gusto lang sana ako sabihin sa'yo eh. Tukol dun sa pagkikita natin. Sorry ah. Pupunta naman talaga dapat ako eh. Kaya lang... Hello? Hello, Jenny? Jenny? Nangyari, pare? Pinantayan na naman ako ng cellphone eh. Kaya lang naman ako hindi nakasipot dahil sa sakit ko eh. Bumalabs kasi, pare. Saan ka naman nakakita ng snatcher na naging kaibigan yung inagawa ng cellphone? Kung ako sa'yo, pare, benta mo na lang yan kasi walang mangyayari sa'yo. Tara, pare. Tita Venus? What happened? Saan ka pupunta? Hindi na kami magkasundo ni Kuya Alejandro. Nag-resign ako sa company niya. Kaya sa tingin niya wala na akong lugar sa pamamahay na to. Sandali lang, don't leave me! Huwag mo ako iwan. Tita,
Ikaw lang ang kakampi ko. Sasama ako sa'yo. Sandali lang ako. Hintayin mo ako. Hindi ka pwedeng sumama sa akin. Kailangan maiwan ka dito. Isa kang Javellana. Itong lugar mo. Kailangan matuto kang lumaban mag-isa. Tita, ano ba? Sabi mo sa akin hindi mo ako iiwan. Sabi mo ikaw bahala sa akin, di ba? Hayaan mo. Pag naayos ko yung buhay ko, babalikan kita. No, tita! Huwag mo ako iwan. Dito ka lang sa akin. Huwag mo ako iwan. Wala akong ibang kasama. Oh! May hinihintay ka pa ba? O baka naman gusto mong tawagin yung mga maids at tulungan kang buhatin sa labas yung mga bagahe mo? Alejandro! Hindi na bali, kuya. Kaya ko umalis mag-isa. Tita, no! Dito ka lang! Ano ba problema mo? Lahat na lang ng tao pinapalayas mo sa bahay na to? Si Kuya Julio, si Tita Venus, ano susunod? Ako? Donna, Sana hindi na lang ikaw yung naging ama ko. I hate you! I hate you! I hope you die! stop it! You never cared for me anyway! Why are you... Stop it, please, Donna! No! No! Donna! Donna, Donna! Alejandro, tama na! Donna! Do that to your dad! Alejandro, tama na! Sister dear! Ate, anong ginagawa mo dito? Bravissimo, Sister dear Venus. Sinabi ko na sa'yo eh. Sa punot dulo ng storyang ito, ako lang ang dadamay sa'yo. At the end of the day, there'll be nothing but trouble. Better sit down, come over. Get into my car na. Come, sweetheart. It's time to go. The play is over. This is where the real world starts. Kuya? Donna, pagpasensya mo na ang daddy mo kanina, ha? Hindi naman niya sinasadyang masaktan ka niya. Kaya naman siya parati, di ba? Hindi niya sinasadya. Pero parati niyang ginagawa. Bakit ba kasi kailangan pa niya palisin si Tita Venus? Eh, alam naman niya na yun lang yung kakampi ko sa bahay na to. Wala na akong ibang matatakbuhan.
Huwag mo sabihin yan, Donna. Please don't say that. Alam mo naman na I'll always be here for you. Alam mo, parang tunay na anak ng turing ko sa'yo. Huwag ka na umiyak. Alam mo, tita, kahit anong gawin mo, hindi pa rin ikaw ang tunay kong ina. This must have been a very humbling experience for you. But you know, really, I never imagined na darating ang araw na ito. You can stay here in my place as long as you want. Pansamantala lang to, ate. Babalikan ko sila. At pagbabayaran nila to. Kuya, anong ginagawa mo dito sa kwarto ni Julius? Pinaabot ni Badong tong kahon ni Julius. Nakyat ko lang. Olivia, mukhang tahimik ka kanina pa. Meron ka bang nararamdaman? Wala naman, okay lang ako, Salve. Medyo marami ng problema sa bahay, alam mo na. Alam mo, ang dami na pala yung inaalagaan ng mga bata rito, ha? Ay, nako. Alam mo ba, anak, Salve, mga 50 na itong mga batang ito. Karamihan sa kanila mga inabando na ng magulang. Ma'am Olivia! Di mo nga ako! Ikaw talaga, Lisel, ang lakas-lakas ng pang-amoy nitong batang to. Kabisado ko na ho kasi yung pabango niya eh. Pag naamoy ko ho yan, nandyan na kayo! may mga kasama pa ho ba kayo? Meron, mga kaibigan ko. Lisel, gusto kong makilala mo si Ate Erika. Tsaka si Ate Salve. Ayan, hawakan mo yan. Mabango rin siya. Amoy mabait. Nakakatuwa, Giselle. Hindi po no. Oh, that one. Napalununan ko yan sa isang beauty contest sa States. And that's where I met Silvio Lamermur, my French-Italian husband. My dear Silvio, may he rest in peace. Ate, alam ko naman marami nangyari sa buhay mo sa Amerika. But are you sure na lahat kinuwento mo na sa akin? Naku, Ma'am Olivia. Ito sa atin. Ang gaganda naman ho ng mga pinamili ninyo. Naku, nakakaya ho. Hindi ko ho yata matatanggap. Erika, hindi ka na iba sa akin. Alam mo naman, para ka ng pamilya. Alam mo, iniisip ko nga, siguro kung nagkaroon ako ng anak na babae, lagi kong dadamitan. Lalo na kung kasing ganda mo. Tapos siguro, lagi kaming nasa parlor, lagi kaming nagpapag-beauty, nagpapaganda kami. Ang sarap naman po nun, Ma'am Olivia. Ay, oo
Oo nga pala, yung balat mo sa balikat, andyan pa ba? Ay, opo, nandito pa rin po. Pwede makita, anak. Sige. Hindi na nga ako nawala-wala yan eh. Tingnan ko nga. Ay, oo nga, ano. Alam mo ba na si Pier Paolo nung ipinanganak ko, akala ko may balat din sa balikat niya. Siguro, namalikmata lang ako. Opo. Ganda, oh. Ma'am Olivia, okay lang po ba sa inyo na kapag wala po akong klase, nandito po ako? Erika, hindi mo na kailangan tanungin yan. Siyempre, tamang-tama, naghahanap ako ng volunteers para dito sa orphanage. Kasi medyo kulang kami ng mga house mothers. Eh, you can help them out. Ako na lang po, Ma'am Olivia. Kasi mahilig ko talaga ako sa mga bata eh. Totoo? Opo. Good, mas mabuti para lagi na tayong magkasama. Sige po. Thank you po. Ma'am Olivia, salamat po ulit sa mga damit. Nakakaya naman po sa Tagal ah. Yan ba yan? Oo. Pagmasdan mo maiging pagmumukha ng hayop na yan. Eh, pamilyadong tao yan eh. Akala ko ba nag-iisa lang? Kala mo lang yun. Isa lang yan sa mga babae niya. May dalawa pang ano yan, kalaguyo. Bakit? Atras ka na? Ito na ba yung tulong na hinihingi mo sa akin? Sira rin ulo mo, no? Patrabaho to ng tatay ko. Hindi to patrabaho ko sa'yo. Wala to sa kalingkingan. Nangihingin ko sa'yo. Ayos? Erika! Pier Paolo, ano ginagawa mo dito? Hindi ba kanina patapos ang klase mo? Ano, may research lang ako sa library eh. Sabay ka na sa akin, hatid kita. Papunta kasi ako library eh. May ramin akong libro. Okay lang ba? Hintayin mo ako? O sige, ano, sabay ka na sa akin? Sige. Sige, punta muna ako sa library. Sige. Oh, Julius, tingin mo ba magagawa pa electric fan na yan? Kasi si Jonah sumuko na dyan eh. Dito nga, titingnan natin eh. Ay, naku. Ito na. Kaya mo talaga yan, ha? Oo. Maayos mo. Simple lang nito. Oh, ayan, oh. Ito na. Aba, oo nga! Nagawa mo. Siyempre. Aba, ang galing mo, ha? Sira ulo lang ang tatapon yan. Eh, sarado mo. Baka tamaan yung kamay mo dyan. Oh! Tinapon ko na yan sa basura. Sino man sira ulong pumulot niyan? Eh, ito si Julius eh. Sayang daw. Eh, yung ginawa niya. Alam mo, pare, madali lang kasi ayusin to. Nasira lang yung bearing. Pinalitan ko. Ayan na. Magana na, oh. Oh. Ano? Maligaya ka na. Ikaw na naman ang bida. Jonas, ano ka ba? Alam mo, pag-uumpugin ko kayong dalawa eh. Yan yun eh. Tanda na yan eh. Ayos! Kanina pa namin hinahanap, Pierre! Party! Tara, alis na tayo! Oh. Ano? Tara na, party na tayo! Saan tayo punta? Bilyar, tapos chicks ulit. Ano, pare, sorry pero hindi ako pwede sumama sa inyo eh. Hintayin ko pa si Erika. Ano? Pare, kala ko ba tinigilan mo ng pagpapapugi doon sa Erika na yun? Pierre, Pare, pinagtatawanan ka na ng mga kaklase natin. Dahil panay daw yung dikit mo doon sa prom din na yun. Pare, image mo na yung nakataya dito eh. Kasi pag nalaman nila na dinidiskarte mo pa yung Erika, medyo
baka ma-turn off na lahat ng tao sa'yo. Kaya, tara, gym na lang natin yan. Tara na! Pare, bad trip yun. Iwanan mo na yung Erica na yan. Tara na! Pasok na! Mas ko na yun. Pasok na! Iwan mo na yung Erica na yan. Party tayo, mag-chicks tayo. lang yung uto mo. Mas marami tayong chicks makukuha. Hindi pa lotion. Mahilig ka talaga sa probinsyano eh. Tara na, let's go. Hoy, sumunod ka sa akin, ha? Magkita tayo sa highway na lang, okay? Hello? Yeah, Adriana. Are you still at the bookstore? Oh, good. Kasi I need an updated version of this children's resource guide. Oo. Okay, thank you. Tapos, tomorrow, don't forget ha, yung ating minute report. I need a complete report about the employee's daily time record. Yeah. Okay. Sige. Oh, yeah, for the whole month. Excuse me, may nahanap po kayo?